Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan. Delay na yung pag-play ng video nitong cellphone. Kamusta kayo mga kaibigan? Kita nyo naman yung wax kanina, di ba? Ay, nag-video nga pala ako kanina. Yung marami pang wax yung mukha ko. Nahulog yung runner kasi. I-upload ko rin yun kasi souvenir ko rin yun. Mga kaibigan, ano dito sa kumpanya ngayon, 4 na daw yung nagkaroon ng nag-positive. Nakakatakot na pero okay lang yan. Basta lagi lang nakamask. Kaya nakita nyo kahit ano yung mask ko, pinakukuluan ko to pag yung lagi ko ini-sprayan ng alcohol. Iniingatan ko itong mga mask na ganito Kasi mahal talaga itong N95. Sa company meron naman mask, okay lang. Meron ako na nadaanan na yung kay, hindi ko pa napanood nadaanan ko lang, David Ilagan nagpaalam na parang ganun sa FLM family, ganun. Kumbaga parang kasi, di ba? Isa sa mga haligi ng FLM family, isa sa naging haligi ng FLM family. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit nagkaganyan si Sir David. Ang barako kung bakit nagkaganyan. Dapat ngayon mas kailangan siya ni FLM na na magtatanggol, yung magbo-voice out, yung ganyan. Kasi ito pa si Don Milan Hill, mayroon na naman ngilangak-ngak na hindi ko pa rin nadaanan ko lang, hindi ko pa napapanood Parang ang title bakit ngayon lang daw nilabas si Glenn. Bakit ngayon lang nilabas? Alam na ng mga abogado yan noon pa. Hindi lang nailalathala. Dahil kasama yan sa mga paglatag nila ng mga ebidensya na napagbintangan si Francis Leo Marcos ng human trafficking case. Isipin niyo mga kaibigan, paano hindi natin ipagtatanggol si Francis Leo Marcos? Kinakusahan siya sa kaso na hindi niya naman yung ginawa, na kasong wala naman siyang kinalaman. Tapos napaka-bias pa nung judge. Akala ko nung una sa media lang merong mga bias, pati para sa mga judge meron. Masisira ang karir nitong judge na to. At ngayon nalaman na natin yung mga irregularities ng kaso. Kailangan ito mga kaibigan gawin public trial. Kailangan open sa public itong trial na to kasi sensational na tao si Boss FLM. So kailangan i-open sa public yung trial para malaman ng publiko yung yung mga nangyayari, dahil talagang malakas ang usapan na ito'y isang tanim kaso lamang. Mapapahiya ang mga dapat mapahiya dito. Isipin niyo yung mga kaibigan, mataniman ka ng kaso. Saka talagang napaka-imposible kasi. Pero mo, minor de edad pa siya nung huli niyang ginamit yung Norman Mangusin. Tapos meron palang yung mga illegal recruiter, itong palang mga human trafficker. Siguro ang ginagawa nitong mga ito mga kaibigan, sa aking tansya, tinitingnan nila doon yung mga birth certificate. Meron siguro silang contact sa NSO kung sino yung mga birth certificate na walang kumukuha. Parang ganun na yung matagal nang walang kumukuha ng birth certificate, tapos walang death certificate. Parang ganun yata yun. Yung sa akin lang, personal ko lang na tapos natsambahan na nakuha yung Norman Mangusin, at yun ang ginamit ng yung human trafficker. Isipin nyo, grabe. Dapat yan nagkaroon muna ng ng malalim na investigasyon bago nila ginawa yan. Mali yung pagkakagawa nila, mistaken identity mga kaibigan. Isipin ninyo, hanggang ngayon nagdudusa si Francis Leo Marcos sa sala
na wala naman siyang kinalaman. Gaano kasakit yun mga kaibigan. Kaya ganyan na lang tayo mga kaibigan kung sumuporta kay Francis Leo Marcos, dahil alam naman natin na hindi gagawin ni Francis Leo Marcos yung bagay na yan. Yung ganyang hindi nga siya na-involve sa kahit anumang krimen. Diba? Yung kaso lang niya talaga, yun lang talagang optometry dahil sa pamimigay niya ng libreng salamin. Luzon, Visayas, Mindanao mga kaibigan. Sobrang matulungin ni Francis Leo Marcos. Ganito pa yung nangyari. Talagang hindi rin ako titigil. At least na-i-record ko, na i-voice out ko yung saloobin ko bilang isang supporter ni Francis Leo Marcos. At least souvenir ko yan, nandito yan sa YouTube. Kahit pa dalawa, tatlo, apat lang yung nanonood, 16 ganyan, minsan 20. Tapos may mga nagko-comment din na pailan-ilan. Shout out sa inyo, maraming salamat po. Dahil yan, mga talagang FLM supporter lang yung mga yan talaga na katulad ko. Na nakikinig din sila sa aking opinion, yung tingin ko dun sa nangyayari. Yung pagiging bias nga ni Merlina Manuel Milan. Sobrang pagkabayas. Kita nyo mga kaibigan, di ba? Yung irregularities nung kaso, dapat yun ganun, meron talaga kaagad na bail. Dahil may duda kaagad na na maaaring hindi ito o hindi ito yung tao na ito na may kaso nito. Ganun mga kaibigan ang ko. Tumatawag yung asawa ko. Aga pa. Nagbablog si Lolo Mamaya na darling. Yun, wala. Susunduin ko yung anak ko. Ang aga pa naman mamaya siya tumawag mo na may hapdi mata ko. Kamot ko na naman may hand sanitizer. So ayun lang mga kaibigan, at mamaya susubaybay ulit ako ng kung ano yung meron, kasi long weekend yata ngayon namin dito. Thanksgiving sa Monday. Makakapanood ako ng may oras ako para makapanood. Madami na yata yung nag-sign up, nasa road to 2,500 na. Mga kaibigan, mag-sign up kayo dun sa dun sa yung petition, yung Justice for Francis Leo Marcos. Dahil tayo nga ang boses ni Francis Leo Marcos. Dahil wala siyang boses doon sa loob. Saka talagang ipaglalaban talaga to ng diinan nila Attorney Espejo, nila Attorney Chua, tsaka nila Attorney Vestido. Talagang ilalaban nila to ng pukpukan dyan sa mga prosecutor na yan. Hindi talaga sila makakapayag na magwagi ang kasamaan sa kabutihan. Napakasakit talaga, pero magbabayad sila. Maling-mali yung ginawa nila kay Francis Leo Marcos. Malinaw na hindi si Francis Leo Marcos yung gumawa ng krimen na yun. Nasabi lang niya na he was once a Norman Mangusin and now he is Francis Leo Marcos. Yun lang yung pinagbasihan nila. Tapos yung witness naturuan na, kasi sinabi nga doon nung parang cross-examination, nakakausap mo ba ang NBI? Opo daw, nakakausap daw niya yung NBI. So ibig sabihin nun, talagang kino-coach na siya kung ano yung sasabihin niya. Pero talaga sa mga abogado, pag kin-cross-examine ka talaga, malalaman talaga kung nagsisinungaling ka o hindi. Doon lang sa pagbibigay niya ng mga description sa mga bagsak na kaagad Kung hindi ka bias na judge, makikita mo kaagad na na oops, teka lang, iba na to iba ito, parang mistaken identity ang nangyayari dito, na hindi ito yung tao na may sala nitong na to. Ang linaw-linaw nung sinabi nung witness. Tapos
dininay niya yung bill. Ano dahilan? Bakit? Judge, bakit? Dapat magbigay ka ng ano mo, public comment mo kung bakit. Kaya siguro pala mga kaibigan, gusto nung judge na manahimik lang, walang lalabas sa media, walang lalabas sa social media, sa ganyan dahil yung may nautusan na para siguro to, kaya nabulungan na ito, o kaya tinakot na ito ng mga politiko o ng mga kung sino man mga dyan. Baka ganun yung nangyari dyan mga kaibigan. Yun ang haka ko, yun ang pakiwari ko. Baka na tinakot itong judge o napakasakit. Saka shout out dun kay Glenn yun na kita nyo mga kaibigan, yung tao na gumawa ng krimen na yun na konsensya, at nilalatag niya ngayon mga kaibigan kung paano yung style ng mga human trafficker, kung paano yung ginagawa. Kaya talaga yung, kaya pala sa NBI maraming ganyan, yung may mga kapangalan tapos nagkakaroon ng kaso. Yan pala yung mga ginagamit yung pangalan, yung pangalan mo, tapos hindi naman para sa'yo yung kaso. Ang mahirap niyan, kung ikarga na mismo sa'yo yung kaso, ay kapangalan mo to, baka ikaw na to, idalahin ka ron sa arestuhin ka na, sabihin ikaw yun, maski hindi ikaw. Ang hirap mga kaibigan, lalo na kung wala kang abogado, wala kang kakayanang kumuha ng magagaling na abogado. Kaya totoo talaga yung yung maraming nakukulong na walang kasalanan dahil sa sistema ng natin, ng jurisdiction, yung judiciary system sa atin. Kaya nakakatakot. Sanang walang mga tawag dito, yung mga alagad ng batas na mga tiwali. Kailangan na muna ng malalim na investigasyon. Yung pala yung mga kaibigan, yung meron sila nababanggit noon ng mga fingerprint. Yung pala yung kaya siya pinagkukuha na ng mga fingerprint, siguro dahil gagamitin laban sa kanya yung mga fingerprint na yun mga kaibigan. Tapos kunyari lang pala yung dito ka na lang magpiyansa, dito ka na lang, ito na lang piyansador namin. Ganun yung lumabas nun. Kaya daw yung kamay daw ni boss, talagang ang daming minidya pa yun mga kaibigan, pinalabas pa yun sa news, di ba? Talagang sinira talaga yung pagkatao niya, yung credibility ng pagkatao niya talagang niyurakan ng maigi. Kasama dyan yung mga media, niyurakan maigi. Nakita ninyo nung gumagawa si Apo Lakay ng kabutihan mga kaibigan, ni isang media, bakit walang ni isang mainstream media, bakit walang nag-cover man lang na na itong isang tao na sa pangalang Francis Leo Marcos ay tumugon sa panawagan ng ating Pangulong Duterte at sinimulan niya ang Mayaman Challenge para himukin o anyayahan ang mga mayayaman na tumulong sa ating gobyerno. Diba? Napakabuti nung hangarin ni Francis Leo Marcos. Sa halip, ganyan pa yung ginawa sa kanya. Yun nung nabanggit niya ng yung sige, okay, Norman Mangusin tsaka Francis Leo Marcos ay isang tao. So doon nakabutas yung doon nakabutas yung mga politiko na nagalit sa kanya. Doon nakabutas. Tapos syempre may contact sila doon sa sa ahensya. Tingnan, may warrant of arrest yung tao na to, yung pangalan na ganyan. Yan na. Siguro yan na yung napagplanuhan nila na okay, sige. Na natin, tapos tingnan natin yung tingnan nila yung optometry na sinasabi. Tinignan din nila yung optometry.
meron ng desist order yun, mga kaibigan. Kumbaga, ano na yung parang, hindi ko naiintindihan kung ano yung ibig sabihin ng desist order. Pero parang ano yun, yung parang tapos na yung kaso. O mayroon ng, ano na, wala ng visa yung warrant of arrest niya. Parang ganun. Dahil may nag-issue na hukom ng desist order dun sa kaso na yun. Pero dun sila nakakuha pa rin ng butas na may warrant of arrest siya dun sa kaso na optometry. Tapos yan na nga, ginawa na nila yung ano, tinanim na nila yung kaso ng ano, na human trafficking. Kaya yung minagshot si boss na ano, na Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos, tangna, napakasakit ng ginawa talaga nila. Talagang hindi sila patatawarin ng mga abogado ni boss. Tangina talaga, dapat sila magbayad, dapat silang makasuhan din talaga. Sigurado yan mga kaibigan, at haharapin nila yan, pananagutan nila sa batas yan, yung mga illegal, lahat ng irregularities na ginawa nila kay Francis Leo Marcos ay pananagutan talaga nila sa batas. Pero hinahanap pa rin ni Francis Leo Marcos yung puwang sa pagpapatawad. Pero hindi niya masasabi yung pasya ng kanyang mga abogado. Alam naman natin kung gaano katapang si Attorney Abraham Espejo. At hindi yan basta-basta ano, yan ay isang matuwid. Pag nagkasala ka sa batas, talagang ano, minsan hindi pa natalo ang abogadong si Attorney Abraham Espejo. Hindi yan humahawak ng kaso kung alam niya na matatalo siya, dahil napakaganda ng track record ni Attorney Abraham Espejo mga kaibigan. Talagang isa yan sa pinaka-the best, among the best lawyers in the Philippines. Kaya karangalan kila Attorney Chua at Attorney Vestido, nakasama nila sa team ng defense panel si Attorney Abraham Espejo. So lahat ng mga knowledge nila magko-combine. Matatalino yung mga yan mga kaibigan. Sila Attorney Chua at saka sila Attorney Vestido, simple lang yan tingnan, pero matatalino yung mga yan. At saka ano yan, talagang matatalino. Kasi ang pinaka-lead counsel yan si Attorney Chua yata eh. Pero ang nag-aano ng ano sa criminal ano, si Attorney Abraham Espejo, professor yan mga kaibigan. Professor ng mga abogado yan. Kaya hindi mo yan maluloko sa ano pagdating sa batas. Lahat ng paraan alam niyan. Kaya nga ano eh, yung hindi na yung na-deny yung bail, talagang ano, irregularity talaga yung ano, na bakit, yun ang tanong eh, bakit Judge Merlina Manuel, bakit mo dininay yung bail sa kabila ng isang witness lang ang nag-testify? Yan ang sagutin mo. Wala na sa batas yung ginagawa mo, talagang ano na yan eh, yung para ka na ano, nakikiisa ka na dun sa mga ano eh, sa mga kalaban, dun sa mga yumurak sa pagkatao ni Francis Leo Marcos. Talagang ano, kikita mo talaga na kung paano mag-ingay ang katarungan, ang hustisya. Mga tao na ngayon ang boses ni Francis Leo Marcos. Sumisigaw kami ng hustisya. Hindi ganitong ano, hindi susuporta ng ganito ang mga tao, mga kaibigan, kung hindi natin nakita yung kabutihan kay Francis Leo Marcos. Yan ang ano, mga bata, wag gagayahin ng paninigarilyo. Mahirap itong iwasan. Kita tayo dito sa ano, sa walkway. Alanganin na, inabutan tayo ng pulang ilaw. So ayun lang mga kaibigan, at ano, talagang ipaglaban natin ng maigi. Talagang isigaw natin yung hustisya para kay Francis Leo Marcos. Traffic.
susunduin ko. Relax ka lang. Dapat pala yung ginawa ko, tinano ko yung tinurn off ko yung yung airplane mode. So ayun lang, i-off ko na mga kaibigan. Shoutout sa atin. Tuloy ang laban mga kaibigan. Ang laban ni Francis Leo Marcos ay laban nating mga Pilipino na din. FLM family solid. Shoutout sa inyong lahat. At salamat din sa mga nag-subscribe kay Lolo Miguel. Good day and God bless us all. Bye.